Kamusta mga kapatid ko? Naway ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapasa inyo ngayon at sa buong pamilya ninyo. Amen. Ako si PR Antonio Jr. at tuwang-tuwa akong nandito ulit ngayon. Hindi ninyo alam kung gaano ako kasaya na maibahagi ang salita ng Diyos. Sa panahon ngayon mga kapatid, mahirap ang buhay at marami ang naghahanap pero hindi makita, pati na ang Biblia. Ayon sa aklat ni Joel, darating ang panahon na maghahanap ang mga tao ng salita ng Diyos kahit saan, ngunit hindi nila ito makikita. Siyempre, ngayon ay marami pa tayong akses. Maraming pintuan na binuksan ng Diyos para lumaganap ang ebanghelyo at maabot ang maraming puso. Napansin niyo ba mga kapatid na sa social media at internet, bihira na lang ang usapan tungkol sa Diyos? Iilan lang talaga ang tunay na nangangaral at nagdadala ng nilalaman na makakapagpabago ng buhay. Mga kapatid, salamat sa Diyos. Tingnan nyo, nakita ko na maraming tao ang nagsasabing simula nang nagdasal sila tuwing umaga at gabi, unti-unting inaalis ng Diyos ang mga bagay sa puso nila. Oh, yung masamang bagay na yon, yung masamang pakiramdam, yung kawalan ng pag-asa at pati na rin ang mga kasalanang dati ay malalim na nakatanim. Bigla na lang, ang banal na espiritu ang nag-aalis. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito galing sa akin, kundi sa salita ng Diyos na natutupad sa buhay mo. Alam mo, kahapon, kausap ko ang isang kapatid na babae at sinabi niya sa akin ng direkta, "Pastor, tingnan mo, kung ikukwento ko sa iyo ng detalyado kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko, sa pamamagitan ng panalangin sa umaga, sa pamamagitan ng panalangin sa gabi. Pwede akong magkwento ng matagal dito, kasi ngayon gumagaling na ang mga sugat ko. Tingnan nyo, mga kapatid, ang ganda niyan." Sabi niya, "Pastor, ang gaan-gaan ko na." Sabi ko naman sa kanya, "Parang tinanggal yung bigat mula sa loob mo. Yung bigat sa likod. Yung lungkot. Yung depression na yon." Sabi niya, "Pastor, tama. Diyos lang makakagawa niyan mga kapatid." Kaya nandito tayo sa harap ng isang gawaing hindi galing sa tao, kundi sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ng Diyos. Sino ang gustong hipuin ang puso mo? Amen? Alam mo ba ang gusto kong pag-usapan ngayon? Tungkol ito sa mga pagpapalitan na nais ng Diyos sa atin, hayaan mong ipaliwanag ko. Nakakita ako ng isang post sa Instagram at napaka-interesante nito. Isang batang babae na yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Pero yung teddy bear ay sobrang luma na, sobrang sira na. Biglang lumitaw si Jesus sa harap ng batang babae. May hawak na mas malaking teddy bear sa likod at hinihingi ang maliit niyang teddy bear. Pero ayaw ibigay ng bata yung teddy bear niya kasi napakahalaga nun sa kanya. Pero ang totoo, si Jesus ay may hawak na mas malaking teddy bear sa likod niya. Gusto niyang bigyan ng bagong teddy bear yung bata. Mga kapatid, ganito rin madalas ang puso natin, hindi ba? May hinihingi ang Diyos, ayaw nating ibigay, kahit relasyon pa minsan. Gusto tayong dalhin ng Diyos sa bagong antas, siguro bagong trabaho, isang ministeryo na gusto niyang ibigay sa atin. At marami pang ibang bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Pero kapit pa rin tayo, di ba? Parang sobrang kapit natin sa mga material na bagay. Mga kapatid, mas higit si Jesus kaysa sa kahit anong bagay. Si Jesus mismo ang nagsabing, ang kaharian ng Diyos ay parang taong may maraming mamahaling bato, ngunit natuklasan niya ang mas maganda at mas mahalaga. Ano ang ginawa niya? Ibinenta niya lahat ng ari-arian niya at kinuha ito. Sabi ni Jesus, ganyan ang kaharian ng Diyos. Kung gusto mong maranasan ang kalooban ng Diyos para sa buhay mo, na mabuti, perpekto at kasiyasya, kailangan mong talikuran ang mga bagay na mahalaga para sa iyo. Diyos lang ang tunay na nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin, mga kapatid. Kung may bagay sa buhay natin na naglalayo sa atin sa Panginoon, panahon na para tapusin natin ito. Amen? Iyan ang nais kong talakayin. Magbibigay ako ng 2 halimbawa na maaaring pamilyar ka na, pero baka hindi mo pa nakita sa ganitong paraan. Simulan na natin. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyo sa pagbabahagi. Kung wala kayo, hindi lalago ng ganito ang gawain ng Diyos. Sana maramdaman mo ang biyaya dahil umaasa ang Diyos sa iyo na maipadala ito sa marami. Amen? At mag-subscribe ka rin sa channel. Bilang bago ka dito, isasama kita sa listahan ng panalangin ko. At i-activate mo rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video na ilalagay ko. At huwag mong kalimutang i-activate ang opsyon na lahat, okay? Kaya, tara na! Mga kapatid, may kwento sa Biblia na tumatama talaga sa akin. Baka narinig mo na rin ito. Ito yung kwento tungkol sa isang binata na maraming kayamanan. Marami siyang ari-arian at mga pag-aari. At sinasabi sa Biblia na hindi lang siya puro pera.
May maganda rin siyang katayuan sa lipunan. Maganda ang pakikitungo at nirerespeto siya ng mga tao. Natutunan ng binatang ito mula sa mga lider ng relihiyon kung paano maglingkod sa Diyos. Kaya nagpasya siyang maglingkod sa Diyos ng buong puso. Sinikap niyang sundin ang 10 utos at mamuhay ng matuwid para maging tamang tao. Mula pagkabata, hindi siya naging pasanin sa kanyang mga magulang. Palagi siyang masunurin at dahil doon, maraming magagandang bagay ang dumating sa buhay niya. Kaya nga yumaman siya. Guminhawa ang buhay niya dahil sinusunod niya ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Pero may kaibahan mga kapatid, sa taong sumusunod lang sa prinsipyo at sa taong tinatanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Ano ang mangyayari kung isa sa buhay mo ang mga prinsipyo o isasagawa mo ang salita ng Diyos kahit di mo alam ang tungkol sa Biblia? Madalas itong mangyari mga kapatid. Maraming negosyante ngayon ang sumusunod sa mga prinsipyo ng Biblia nang hindi nila alam at dahil dito sila ay umuunlad. Kung babasahin mo ang aklat ng mga kawikaan, halimbawa o ang aklat ng Ecclesiastes, mga aklat ito na puno ng mga turo ni Haring Solomon na siya ngang napakayaman na tao. Kaya mga kapatid, maraming tao ang sumusunod sa mga prinsipyo ng salita pero hindi sila naniniwala na si Jesus ang isinugo ng Diyos. Hindi sila naniniwala na si Jesus ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Dahil dito, mahahatulan sila kahit maganda ang buhay nila sa mundo. Naiintindihan mo? Hindi ako ang nagsabi nito, kundi si Jesus mismo. Habang narito siya, sinabi niya ito, ang sumasampalataya sa akin at magpabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay mahahatulan. Kaya mga kapatid, tanging kay Hesukristo lang tayo makakalapit sa Diyos. Dahil si Jesus, siya ang nagbayad ng halaga doon sa krus para sa ating mga kasalanan. At ang tanging bagay na naghihiwalay sa atin sa Panginoon ay ang ating kasalanan. Naiintindihan mo? Si Jesus ang sumira sa hadlang na naghihiwalay sa atin sa may lalang. Sabi ng Biblia, lahat ng tao ay makasalanan at lumayo sa Diyos. Hiwalay ang lahat hanggang tanggapin nila ang anak ng Diyos bilang tagapagligtas. Simula noon, inaalis ang hadlang at gumagawa ang Diyos sa buhay ng tao. Kapag siya'y umalis sa mundo, siya ay maliligtas. Tingnan nyo kung gaano ito pagpapala mga kapatid. Hindi natin kailangang patunayan o bilhin ang kaligtasan o gumawa ng penitensya para makuha ang pabor ng Diyos. Iyan ay ibinibigay ng libre. Dahil si Jesus, siya ang nagbayad ng halaga para matanggap natin ngayon ang biyayang ito. Amen? Kaya mga kapatid, balikan natin ang tungkol sa binatang ito. Malamang nakisama siya sa mga relihiyoso noon at minsang nakatagpo si Jesus. Tama iyon, pero ang pagkikitang iyon mga kapatid ay hindi talaga naging pagpapala para sa kanya. Mamaya ko ipapaliwanag. Sabi sa Biblia, sa Marcos Kabanata 10, nakita ni Jesus ang ilang bata at tinanong ng mga disipulo, Panginoon, pipigilan ba namin ang mga batang ito na lumapit sa iyo? Sinabi ni Jesus, huwag hadlangan ang mga bata dahil sa kanila ang kaharian ng langit. Kinuha niya ang mga bata at pinaupo sa kanyang kandungan. Isipin mo kung gaano niya ipinapakita ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng mga tao. Kaya gustong-gusto ng mga bata na mapalapit sa kanya. Noong oras na iyon, napansin ng batang relihiyoso na laging sumusunod sa batas na kakaiba si Jesus kumpara sa mga pinuno ng relihiyon. Dahil si Jesus, may autoridad siya sa kanyang mga sinasabi. Dahil si Jesus, may autoridad siya. Dahil isinasabuhay niya ang kanyang mga sinasabi. Nakakaiba sa mga pinuno ng relihiyon. Sabi ng Biblia, lumapit ang bata kay Jesus, lumuhod at tinanong ang tanong na gustong malaman ng lahat ang sagot. Tinanong niya, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ibig sabihin, mga kapatid, pakiramdam niya may kulang pa sa buhay niya na kailangan para mapuno ang kanyang puso. Kahit isinasabuhay niya ang salita, naramdaman pa rin niyang may kulang at wala siyang kasiguraduhan sa mangyayari sa kanya pagkatapos umalis sa mundong ito. Tinawag niya si Jesus na mabuting guro dahil alam niyang tunay na mabuti si Jesus. Pero para alisin ang ideyang kailangan maging mabuti para tanggapin ng Diyos, sinabi ni Jesus, tingnan mo, ang mabuti ay ang aking Ama lang sa langit. Noong oras na yon, tinanong ng binata si Jesus, ano ang dapat kong gawin para maligtas? At doon sinabi ni Jesus, sundin mo ang mga utos. Sa totoo lang, mga kapatid, ang mga utos ay talagang para isabuhay, hindi ba?
Noong narito si Jesus, sinabi niya, ang 10 utos noon ay nauuwi lang sa 2. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At nagsimulang magkwento ang binatang iyon kay Jesus. Tingnan mo, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagsisinungaling, hindi ko pinagnanasaan ang asawa ng iba o ang mga ari-arian ng iba. Sinunod ko ang mga utos mula pagkabata. Nang makilala ni Jesus ang puso ng binata, may hiningi siya rito, mga kapatid. Alam ni Jesus na may maliit na detalye sa buhay niya na kailangang itama, at ang detalyeng iyon ang magdudulot ng malaking kaibahan. Nakakatuwa na ayon sa Biblia, nakaramdam si Jesus ng matinding pagmamahal sa lalaking kinausap niya. Tingnan mo kung ano ang nakasulat sa Marcos Kabanata 10, talata 21 at 22. Ganito ang sinasabi. Si Jesus tiningnan ang lalaki ng may pagmamahal at sinabi, isa na lang ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang iyong ari-arian, ibigay ang pera sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya ay nadismaya at umalis na malungkot dahil siya ay napakayaman. Pansinin ninyo mga kapatid, bago hiningi ni Jesus ang pinakamahirap na bagay sa lalaki, sinabi ng Biblia na tiningnan niya ito ng may pagmamahal. Tingnan ninyo, napaka-interesante, ang tingin ni Jesus ay hindi mapanumbat o naghahanap ng mali, mga kapatid. Ito ang pananaw ng mapagmahal na ama na nakikita ang potensyal ng anak at alam kung ano ang humahadlang sa kanyang tunay na kalayaan. Mga kapatid, alam ni Jesus na ang binatang iyon, ang lalaking iyon, sinusunod na niya ang lahat ng utos at bihira iyon noong panahon na iyon dahil kahit ang mga relihiyoso ay sumusunod din. Pero sa totoo lang, gusto lang nilang gawin iyon para ipakita sa iba na mas mataas sila, na mas espiritual sila, alam mo yon? At si Jesus ay lubos na tutol doon. Pero sa pagkakataong ito, dito, ginawa talaga ng binatang ito ng bukal sa kanyang loob. Pero napansin ni Jesus, mga kapatid, na ang pera ay nakatanim na sa puso ng binatang iyon at sintomas lang ito ng mas malalim na problema, ang idolatriya, mga kapatid. Ang puso ng binata ay nakakapit sa kanyang mga ari-arian at kayamanan na nagsilbing kanyang seguridad. Mga kapatid, sinabi ni Jesus sa mga alagad, mahirap para sa mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makadaan ang kamelyo sa butas ng karayom. Bakit? Iniisip ng mga mayayamang kapatid na sila ang Diyos at mas mataas sila sa iba. Akala nila pera ang solusyon sa lahat, kaya nauuwi sila sa kawalan ng tiwala sa Panginoon. Dahil sa kanyang malalim na pagmamahal, inanyayahan siya ni Jesus na makipagpalitan. Parang sinabi niya, oh, iwan mo ang yamang nauubos dito sa lupa at bibigyan kita ng kayamanan sa langit. Bibigyan kita ng mas maganda at mas malaking bagay na walang hanggan. Kaya ipagpalit mo na lang lahat ng meron ka para sa aking presensya, mga kapatid. Marami akong narinig na nagsasabi na kung totoong mahal ng taong laging tungkol sa Diyos ang Panginoon, ipagbibili niya lahat ng ari-arian niya at ibibigay sa mahihirap. Mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman hinihingi ni Jesus yon sa akin o sa inyo. Hiningi niya yon sa partikular na binatang ito. Bakit kaya? Dahil alam ni Jesus na ang pera sa kasong ito ay naging idolo sa puso niya, ang pera ang naging Diyos ng binatang iyon. Tandaan mo, sinabi ko na ang pagkikita ng binatang ito kay Jesus ay hindi naging pagpapala sa kanya. Alam mo ba kung bakit? Nang inutusan siya ni Jesus na ipagbili ang lahat ng ari-arian at ibigay sa mahihirap para magkaroon ng kayamanan sa langit, labis siyang nadismaya at malungkot na umalis, ayon sa Biblia. Bakit kaya? Marami siyang yaman. Kapatid, alam mo ba kung ano ang delikado? Kapag nakakamit natin ang maraming bagay at hindi naman ito mali, hindi ito kasalanan sa kahit anong paraan, pwedeng payamanin ng Diyos ang isang tao, pwedeng pagpalain ng Diyos ang buhay mo. Sa totoo lang, naniniwala akong ang matinding kahirapan ay hindi galing sa Diyos. Mga kapatid, ang kakulangan sa pera ay napakasama, di ba? Mas maganda sana kung ibang bagay na lang ang iniisip mo, imbes na palaging, paano ko babayaran yung utang na yon? Pero mga kapatid, sabi sa Biblia na ang lalaking ito ay maraming kayamanan at ari-arian. Dito pumapasok ang panganib. Habang dumarami ang meron ka, lalo kang kumakapit at iniisip mong yun na ang iyong seguridad. Yung mga bagay na yon, nagiging Diyos-Diyosan at idolatriya sa puso mo. At kaya, sa kaso ng binatang ito,
Sinusunod naman niya talaga ang mga utos, pero kulang siya sa una at pinakamahalagang utos sa lahat. Ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Amen. At yan ang kulang sa binatang ito, mga kapatid. Kaya sa kasong ito, hiniling ni Jesus na gawin niya ang pagpapalit. Sa parehong paraan, makikita rin natin, mga kapatid, ang kabaligtarang halimbawa. Sa salita ng Diyos, makikita natin ang halimbawa ni Moises. Tingnan nyo kung gaano ito kainteresante, mga kapatid. Sinasabi sa Biblia sa Aklat ng Hebreo na si Moises ay nagpasya ring magpalit para sa mas mabuti. Alam nyo, si Moises ay pinalaki bilang prinsipe sa Ehipto. Sang-ayon ba kayo? Isipin nyo, pinalaki siya bilang anak ng paraon. Mga kapatid, taglay niya ang lahat ng yaman, pagkain, edukasyon, kapangyarihan at estado na maibibigay ng pinakamalaking imperyo noon. Kaya, pwede sana siyang mamuhay sa saya at kasalanan ng walang alalahanin. Mga kapatid, dumating ang oras na kailangan niyang pumili. Tingnan ninyo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Hebreo Kabanata 11, talata 24 hanggang 26. Ganito ang nakasulat. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang magkaedad na tawaging anak na babae ng paraon. Mas pinili niyang magdusa kasama ng bayan ng Diyos kaysa magpakasaya sa panandaliang kaligayahan ng kasalanan. Mas pinili niyang magdusa ng kahihiyan dahil kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, dahil nakatuon siya sa dakilang gantimpala. Amen? Pag-isipan ninyo ito, mga kapatid. Si Moises ay kabaligtaran ng mayamang binata, hindi ba? Ang mayamang binata ay may mga utos. Pero dahil hindi niya kayang iwan ang kayamanan ng mundo, hindi niya minahal ng buo ang Diyos. Samantalang si Moises ay mayaman sa Ehipto. Nasa kanya ang lahat ng kayang ibigay ng mundong ito, pero mas pinili niyang bitawan ang lahat ng iyon para kumapit sa mga pangako ng Panginoon. Sabi ng Biblia, mas pinili niyang magdusa kasama ang bayan ng Diyos kaysa sa pansamantalang kaligayahan ng kasalanan. Ibig sabihin, naunawaan niya na ang inihanda ng Diyos para sa buhay niya ay walang kapantay. At dahil doon, pinalit niya ang palasyo para sa presensya ng Diyos. Ang kayamanan ng Ehipto, kapalit ng pagiging kasama at pagdurusa ng bayan ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Dahil nakikita niya ang dakilang gantimpala na inihahanda ng Diyos para sa kanila, mga kapatid. Magagawa lang natin ito kapag tiningnan natin ang buhay at kinabukasan gamit ang mata ng kawalang hanggan. Alam mo ba na habang lumilipas ang bawat araw, mas napapalapit tayo sa kamatayan? Mga kapatid, ito ang realidad na kailangan nating tanggapin. Baka gusto ng Panginoon na may magbago sa iyo, kaya ka nakikinig ngayon. Itigil mo na ang pagtutok sa mga bagay sa lupa at simulan mong hanapin ang mga bagay mula sa itaas. Dahil doon ka naman titira, tama? Mga kapatid, tayong lahat ay makikipagkita sa Diyos. At kaya nga yung kasabihang iyon, di ba? Na kilalang kilala sa isang paraan, totoo talaga iyon. Kapag sinabing lahat ng daan ay patungo sa Diyos, tama iyon, mga kapatid. Ngunit marami ring daan ang hahantong sa walang hanggang kaparusahan. Haharap sila sa Panginoon na magsasabing, hindi ko kayo kilala, hindi ninyo ako pinagsilbihan sa lupa, at hindi kayo naniwala sa anak kong si Jesus, kaya hahatulan kayo. Ngayon, mga kapatid, kapag sinunod natin ang tanging daan ng kaligtasan, si Jesus, makakamtan natin ang kapayapaan at katiyakang tatanggapin niya tayo ng bukas ang mga bisig kapag nilisan natin ang mundong ito. Amen? Mga kapatid, ang problema sa mayamang binata ay nakikita lang niya ang ngayon at agarang pagkawala. Pero si Moises ay tumingin gamit ang pananaw ng kawalang hanggan. Ganon din ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Tinitingnan tayo ng Diyos ngayon ng may pagmamahal. Hinihiling sa atin ng Diyos na bitawan ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Kanya. Maaaring sa kaso mo, ito ay isang relasyon. Maaaring ito ay isang bisyo na sumisira sa iyo. Maaaring ito ay ang pride na pumipigil sa iyo na magpatawad. Mga kapatid, ilan sa atin ang hindi makapagpatawad dahil pakiramdam nila mas mataas sila? Napapatawad mo lang ang iba kapag mapagkumbaba ka at alam mong pinapatawad ka rin ni Jesus araw-araw kapag humihingi ka ng tawad. At dahil dito, dapat mo ring gawin iyon sa iba. Isa itong utos, mga kapatid. Kaya dapat nating bitawan ang lahat ng bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Baka tungkol sa pera ang kaso mo, hindi ibig sabihin mayaman ka. Mga kapatid, may mga tao na kapit sa 1,000 o 500 sa account nila at iniisip na mas mahalaga pa yon kaysa sa Diyos. May mga tao, mga kapatid, na dahil sa lupa,
Nawawala ang tahanan nila sa langit dahil hindi nila inuuna ang Diyos. Kaya, mga kapatid, ito ay isang paanyaya na puno ng pagmamahal, ha? Isang paanyaya na may labis na pagmamahal na ibinibigay ng Diyos sa atin ngayon para mahalin natin siya ng buong puso. Amen! Kaya tayo ay mananalangin sa mga sandaling ito. Gusto kong isulat mo sa komento kung kinausap ka ng Diyos. Gaya ng, "O Diyos, kinausap mo ako ngayon," o "Ang salitang ito ay tumama sa puso ko," o "Kailangan ko talagang marinig ito ngayon." Amen? Luwalhati sa Diyos, ipikit mo na ang iyong mga mata. Sa huli, ibahagi at ipadala ito sa mas maraming tao. Sigurado akong marami ang pagpapalain. Aleluya, manalangin tayo. Luwalhati sa Diyos, Panginoon at Ama, nais ka naming purihin. Para sa aming buhay, para sa hangin na aming nilalanghap, para sa mga kayamanan at pagsubok na mas higit pa kaysa sa anumang pera sa mundong ito. Ama, salamat sa kaligtasan kay Hesukristo. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat dahil tinatawag mo kami ng may pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ang siyang nagpapakumbaba sa amin, Panginoon. Ang pagmamahal na ito ay hindi kami hinuhusgahan, kundi iniimbitahan kami na mapalapit pa sa iyo. O aking Ama, ang iyong tingin sa amin ay hindi mapaghusga, kundi puno ng awa at biyaya. Patawad, Ama, dahil madalas kaming nagdududa sa iyong pagmamahal. Ilang beses na kaming naging katulad ng kabataang iyon. Nalulungkot kami sa mga hinihingi mo sa amin dahil mas nakakapit kami sa mga bagay ng mundong ito kaysa sa iyong presensya. Panginoon, sa ngalan ni Jesus, inilalapit ko sa iyo ang lahat ng nakikinig sa akin. Alam mo ang bawat puso, bawat laban, bawat pagkakapit na nararanasan ng taong ito sa kasalanan, sa mga bagay na hindi mo kinatutuwaan, at kadalasan, ito ay idolatria, Ama. O Diyos, alam mo ang kayamanang nais mong ipagkaloob sa amin. Madalas, sobrang tutok kami sa kasalukuyan, kaya di namin nakikita na pwedeng maging maganda ito. Maaaring napakaganda na bitawan ang ilang bagay para makasama ka. Kaya, Ama ko, sa sandaling ito, itinataas ko ang bawat tinig ng kaaway na bumubulong sa isipan ng taong ito tuwing gusto niyang magdesisyon na sumunod kay Jesus. Sa ngalan ni Jesus, itinataas ko ang bawat tinig ng pagsisi. Bawat kasinungalingan ng dyablo, bawat espiritu ng kasakiman, materialismo, lahat ng idolatriya ng puso ay bumagsak na ngayon. Bawat kasinungalingan ng dyablo na nagsasabing ang pagsunod sa Diyos ay pagkatalo, ay pagdurusa. Ama, sa ngalan ni Jesus, hinihiling ko na ang iyong banal na espiritu ay ipakita sa amin kung ano ang dapat ihandog ngayon. Maaaring ito ay isang relasyon na hindi mo kinalulugdan, isang bisyo, isang kinikimkim na sama ng loob, ang kayabangan, ang kapalaluan, o maaari ring takot na hindi maging masaya. Dahil dito, nakakagawa tayo ng maling desisyon. Napakalakas ngayon ng kakulangan. O Diyos, punuin mo ang aming puso, Panginoon. Nais naming tularan si Moises na nakita ang dakilang gantimpala mo at hindi nag-atubiling magdusa. Alam namin, Ama ko, na bahagi ng buhay ang pagdurusa. Bahagi rin ang mga pagsubok ng mundong ito. Pero naniniwala ako na sa gitna ng mga pagsubok, may kapayapaan kang inihanda para sa amin. Kaya, Ama ko, panibaguhin mo ang kagalakan. Panibaguhin mo ang lakas ng iyong bayan sa mga sandaling ito. Punuin mo kami, Ama, ng isang kamanghamanghang presensya na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Aleluya! Ama, naniniwala ako na kumikilos ka sa mismong sandaling ito at inaalis mo gamit ang iyong kamay ang lahat ng sakit, lahat ng bigat ng pagluluksa. Ilang tao, Ama ko, ang nagluluksa sa mga sandaling ito. Ilang buwan, ilang taon na silang naghihirap at hindi nila magawang magpatuloy sa buhay. Hindi nila magawa ang mga kailangang gawin. Lalo na, hindi nila magawa ang iyong kalooban. Jesus, hinihiling ko sa iyo ngayon na tingnan mo nang may pagmamahal ang taong ito, pagalingin ang kanilang sugat at ganapin ang iyong gawain sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Kung nais mong ialay ang buhay mo kay Jesus, iniimbitahan kitang ulitin ang mga salitang ito mula sa puso mo at naniniwala akong pakikinggan ka niya. Amen. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako ay makasalanan. Kinikilala ko na hanggang ngayon ay hindi naging madali ang aking buhay. Nararamdaman ko ang puwang sa dibdib ko at hinihiling ko, Jesus, punuin mo ang kakulangan ko at patawarin mo ang aking mga kasalanan. Ayoko nang maging alipin ng kasalanan. Gusto kong mamuhay ng may kabanalan. Gusto kong lumakad kasama ka araw-araw. Naniniwala ako, Jesus,
na namatay ka sa krus dahil sa aking mga kasalanan at na muling nabuhay ka sa ikatlong araw. At ngayon ay nakaupo ka sa kanan ng Ama. Jesus, hugasan mo ako ng iyong dugo, linisin mo ako sa lahat ng kasamaan, tulungan mo akong magpatawad. Kung may hindi ka kinalulugdan sa akin, Panginoon, ipakita mo po dahil nais kong magbago sa tulong mo. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen, Alleluia. Papuri sa Diyos. O mahal kong kapatid, natutuwa ako na ginawa mo ang desisyong ito. Ang pagpapalit na ito na ginagawa mo ay ang pinakamatalinong desisyon sa iyong buhay. Tandaan mo, ang panalangin na ito ang naging simula. Dito nagsisimula ang bagong lakbay kasama ang Diyos. Kapag nagsimula kang matuto kay Jesus, kapag nagsimula kang sumunod, lalo na sa kanyang salita, dito gumagawa ang Diyos ng gawain ng paglaya, pagpapagaling at pagbabago sa iyong buhay. Amen! Huwag kalimutang ibahagi, hintayin kita sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos, mahigpit na yakap.